Hinihilot ni Jackson ang kanyang nose bridge habang may binabasang report na galing sa kanyang tauhan. Ayon sa report, may nagtangkang lagyan ng droga ang inumin ni Tiffany. Pero hindi raw basta aksidente yon. Parang planado. Sa CCTV kita na ilang oras na itong pinagmamasdan ng isang lalaki. At parang naghihintay lang ng pagkakataon. Naroon pati ang tungkol sa pagpaplano ng pamilya nitong palitan ang butler ni Tiffany. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng opisina. May tinatawagan siyang tao na makakatulong sa kanya upang mapalapit sa babae. Mr. Velasquez. Mahinahong bati niya nang sagutin ng lalaki sa kabilang linya. Jackson, anong kailangan mo? Nabalitaan ko naghahanap ng bagong bodyguard ng pamilya Ortega. Tugon ni Jackson habang naglalakad palabas ng elevator. Yeah, confidential yan. Pero alam kong walang lihim na ligtas sa'yo. Ba't mo na itanong? Because I want the position. Tumawa ang kanyang kausap. Bodyguard. Jackson, isa ka Montgomery. You don't apply for a job. You create one. Then create this one for me. Malamig niyang sagot. Gamitin mo ang connection mo sa security agency ng mga Ortega. Within this week, gusto kong ako na ang nasa tabi niya. Goodness, Jackson. What's this all about? Since when did you start playing hero? Hindi sumagot si Jackson. Imbes, tumingin lang siya sa city lights mula sa malaking bintana ng kanyang sasakyan. Malamlam ang kanyang mga mata. Mula sa gilid ng labi niya sumilay ang bahagyang ngiti. If becoming her bodyguard is the only way to protect her, then that's exactly what I'll be. Aniya sa sarili. Baka matunaw yan sa titig mo Binalingan ni Tiffany ng mariin ang kaibigan na nagsabi nun, bago muling ibinalik ang tingin sa lalaki na katayo sa may pintuan ng kanyang kondo. Ang kanyang misteryosong bodyguard na si Jackson. Ngunit, agad din siyang nag-iwas ng tingin at napanguso nang bumaling ito sa kanya at magtama ang tingin nilang dalawa. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Parang hinuhubaran mo na siya sa uri ng titig mo, girl. Buti hindi pa niya naisip na mag-resign. Muling saad ng kaibigan at tumitig na rin sa lalaki. Kung sa bagay, naintindihan kita. Tignan mo nga naman na mukhang yan, Talagang worth it pag nasahan. Mahina niya itong tinampal sa balikat. Manahimik ka nga. Nataranta siya na makitang naglakad palapit sa kanila si Jackson. Tumuwid siya sa pagkakaupo at inayos ang buhok. Parang binabayo sa lakas ng tibok ng puso niya habang naghihintay na makalapit ang lalaki. May kailangan po kay Miss Tiffany? Umiling siya agad at ikinaway ang kamay sa ere bilang sagot. Umungot ang katabi niya kaya napatingin doon si Jackson. Mahina niyang sinipas sa paa si Eunice at pinandilatan. Thanks, Jackson. Wala naman akong kailangan. Aniya sabay ngumiti ng maliit. Tumango ito at muling naglakad pabalik sa dating pwesto. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi at hindi pa rin napipigilan ang sariling tumitig muli sa lalaki. Hindi niya pinahalata ang pagtalon ng kanyang puso. Nang masalo niya ang mata nito na kahit sa malayo'y parang nanlulunod. Simula nung unang araw pa lamang itong nakilala bilang bagong butler, para na siyang nahihipnotismo. Naging open din naman siya tungkol sa nararamdaman kaya kahit papano, wala siyang maramdamang hiya kapag ganitong tititigan niya ito. Kapag silang dalawa lang, panay rin ang pagpapapansin niya kay Jackson. Isang umaga, maagang nagising si Tiffany. Pinlano niyang mag-gym muna, ngunit pagpasok niya sa maliit na gym room ng kanyang kondo, bumungad sa kanyang pawisan na si Jackson. Wala itong damit at tanging itim na short lang ang suot. Nagmistulang donut na kumikinang ang matigas at pawisan na dibdib ng lalaki. Nang mapansin nito ang kanyang presensya, bumaba ito sa pull-up bar. Naglibot ang kanyang mga mata sa paligid para lang maghanap ng pamunas. Nang makita niya ang puting towel na nakapatong sa treadmill, kinuha niya yon at naglakad palapit kay Jackson. Here. Inabot niya rito ang tuwalya habang ang matay nakatingin sa dibdib.
Tumikim si Jackson bago tinanggap ang tuwalyang inabot niya. Mata sa taas. Namula ang kanyang pisngi nang marinig ang mahinahong bulong nito na nakaabot pa rin sa kanyang tenga. Umirap siya pagkatapos mag-iwas ng tingin. You should wear a shirt next time you work out. Hindi lang naman kasi ikaw ang gagamit itong gym tulad ngayon. Hindi ba normal na ganito kapag nag-gym, Stephanie? Kapag pupunta ka sa gym, mas maraming nakahubad na lalaki doon. Public place kasi yon. It's kinda weird that you're using the gym shirtless when you know I could come in anytime. And we're alone here, you know. O baka sinasadya mong ipangalandakan yung katawan mo sa pagmumukha ko? Bakit ko naman ipapangalandakan sa iyo yung katawan ko? Hindi ka ba komportabling nakikita kung walang suot na damit? Dahil magkaiba tayo ng kasarian? O may iba ka pa bang dahilan? Umikot ang kanyang mata sa mapangahas nitong tanong. Hindi na siya sumagot at nilampasan ito. Nagsimula siya sa treadmill at paminsan-minsan napapasulyap kay Jackson na ngayon abala na naman sa pagpo-push up. Napapaiwas siya ng paningin at napapalunok tuwing nagfa-flex ang muscles nito sa braso at likuran. Wala nang nagsalita sa kanilang dalawa hanggang matapos. Nauna itong lumabas sa gym room at saka lang siya nakakahinga ng maluwag. Paglabas niya, nakita niya ang lalaki sa labas ng veranda at mukhang may kausap sa phone. Lumapit siya ron pero dahil nakasarado ang salamin na nagsisilbing harang, wala din siyang marinig. Kaya naman, nagtungo na lamang siya sa kwarto upang makapaglinis na ng katawan. Mom, nag-set up na naman kayo ng blind date para sa akin? Inis na tanong niya nang bumisita siya sa bahay ng mga magulang. Nalaman niya kahapon ang tungkol sa blind date dahil sa kaibigang si Eunice. Alam kong gusto niya na ako mag-settle down. Pero mommy, I'm just 25. Bumuntong hininga ang kanyang ina at hinawakan siya sa kamay. Ginagawa ko lamang ito para sa'yo. Iha, 25 ka na. Ilang taon na lang magte-30 ka na. Saka yung lalaki makakadate mo bukas, mabait naman siya. Kakilala ko ang mami nun at responsable din. Someone I hope you'll settle down with. A man who's kind, respectful, and responsible. Kahit na mi. Kung magsisettle down man ako, gusto ko sa lalaking mahal ko syempre. Tsaka mahal ako at talagang kilala ko. Di yung lalaki nagugustuhan nyo lang dahil anak ng kakilala nyo. Atat na atat ang kanyang mga magulang na maitali siya sa isang relasyon. Kaso, sa maling lalaki naman siya palaging nasiship. Bakit hindi na lang sa lalaking gusto niya? Sa lalaking... Sandali siyang huminto sa pag-iisip at napanguso. Napatingin kay Jackson na tahimik lang na nakatayo sa hindi kalayuan. Kung gusto niyo talaga ako maitali, bakit hindi niyo ako tanungin kung kanino ko gusto? Nanlaki ang mga mata nito at napasulyap sa kanyang ama na nakaupo at tahimik lang ding nakikinig. May nagugustuhan ka na ba, Iha? Gusto ko rin ba? Nagkibit balikat siya sa tanong ng ina. Siyempre, oo ang sagot sa unang tanong. Bahagyang nanikip ang kanyang dibdib dahil sa panghuling tanong na hindi niya kayang sagutin. Umalis na siya pagkatapos makipag-usap sa magulang. Si Jackson ang nagmamaneho ng sasakyan at tinatahak nito ang daan pabalik sa kanyang kondo. Tumingin siya sa salamin nang maisipan niyang magtanong. Sa tingin mo, kapag nagka-boyfriend na ako, titigil na si mommy sa kaka-setup ng blind date sa akin? Sumulyap ito sa salamin at saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Ngunit agad nito ibinalik sa daan ng tingin bago sumagot. Hindi ko po alam, Stephanie. Huminga siya ng malalim at tumingin sa labas ng sasakyan. Ilang beses naman itong ginagawa ng kanyang ina kaya sanay na siya. Pero kahit ganon, nagsasawa na rin siyang pabalik-balik sa pakikipag-date sa mga lalaking hindi naman siya interesado. Nawala siya sa pag-iisip at napatingin sa telepono ni Jackson nang tumunog ito. Pangalan niya ng babae. Kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Tumuwid siya sa pagkakaupo at hinintay na sagutin nito ang tawag ngunit hindi nito ginawa. Wala ka namang girlfriend, di ba? Why don't you just pretend to be my boyfriend so my parents will spare me? Aniya na makalipas ng ilang minuto at makarating na sila sa kondo. Balak niya sana mag-shopping ngayon kaso nagbago ang isip niya pagkatapos makipag-usap sa kanyang mga magulang.
Hindi pwede ang gusto mo, Miss Tiffany. Tugon ito sa mababang boses. Bakit hindi? May girlfriend ka? Wala. See? Wala kang girlfriend kaya ayos lang kung magpapanggap kang kasintahan ko. Umiling ito at mariin na naglapat ang labi, tila tutol sa mga sinasabi niya. Nanlumo siya pero hindi niya yon pinahalata. Imbes, naglabas siya na nakakalokong ngisi. Hindi niya alam ba't palaging pinaparamdam sa kanya ng lalaki kung gaano ito kahindi interesado sa kanya. Di ba nito nakikita ang taglay niyang kagandahan para paulit-ulit siya nitong tanggihan? Mariin ang pagkakalapat ng labi ni Jackson. Hindi niya gusto ang idea na makikipag-date ito sa ibang lalaki. Ngunit ayaw niya rin namang magpanggap bilang boyfriend nito. Kung magiging kasintahan niya ito, gusto niya yung totohanan, hindi yung gagamitin lang siya. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang hindi matuloy ang date ni Tiffany. At ng kung sino mang nilalang. Yun ang laman ng isip ni Jackson. Nang makarating sila sa kondo kanina, agad na dumiretso sa kwarto ang babae at naiwan siyang mag-isa sa sala. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtungo na rin sa veranda at may tinawagang tauhan. Kakaring lamang ng telepono, agad na itong sinagot ng kabilang linya. Hanapin mo kung sino makaka-blind date ni Tiffany bukas. Pambungad niyang saad. Naririnig niya ang hininga ng kausap sa kabilang linya bago ito nagsalita. Understood, sir. Gusto mo ba ipacheck ko kung sino ang nag-set up? Di na kailangan. Gusto ko lang malaman kung sino ang lalaki niya. Pangalan, background, lahat ng pwedeng impormasyon. I want it tonight. Dagdag niya sa mas seryosong tono. Copy, boss. I'll send it once we have it. Good. Sagot ni Jackson sabay sulyap sa nakasaradong pinto ng kwarto ni Tiffany. And make sure the guy won't even make it to that dinner tomorrow. Sir? May pag-aalinlangan sa tinig ng tauhan. Sabihin nating bigla siya nagkaberya sa biyahe. A delayed flight or an urgent meeting. Anything believable. Just make sure Tiffany won't meet him. Understood, sir. Pagkababa ng tawag, pinid na pinid ang panga ni Jackson habang nakatingin sa lungsod sa ibaba. Mula sa labas, mukhang ordinaryong bodyguard lang siya ni Tiffany. Ang laging tahimik sa tabi, alerto, walang emosyon. Pero sa likod ng katahimikang yun, ay ang isang Montgomery na kayang baguhin ang takbo ng mga pangyayari sa isang tawag lang. Maya-maya ay napansin niyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Tiffany. Nakasuot ito ng simpleng pajama at nakapusod ang buhok. Binuksan niya ang salaming nagsisilbing pintuan ng veranda. Napatingin ito sa kanya at bahagyang nagulat. Anong ginagawa mo dyan? May iniisip lang. Tipid niyang sagot. Let me guess. Personal matters? Anito pagkatapos umirap ng bahagya. Something like that. Bahagya siyang umiti pero agad ding nawala. How about you? Kinakabahan ka na ba sa date mo bukas? Hindi ah. Mabilis na tanggi nito at tunog defensive ang tono. Hindi naman ako interesado. Gusto lang ni mommy yun. Then don't go. And give her another reason to nag me? No thanks. Sometimes, saying no is better than forcing yourself to say yes. Easy for you to say. Balik ni Tiffany habang sumandal sa railing. Di mo kilala sila, mommy. Kapag sinabi niyang kailangan talaga. Kahit minsan, gusto ko na lang din takasan. Then do it. If you don't want to go, I'll take the blame. Sabihin mong ako ang pumigil. Ba't mo gagawin yun? Napalingon siya rito at bahagyang nagulat. Hindi agad sumagot si Jackson. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng matagal. Yung tipo ng titig na para bang gusto nitong sabihin ng lahat pero pinipigilan ang sarili. Pareho silang tumahimik ng ilang sandali. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang hampas ng hangin at ang ingay ng lunsod sa ibaba. Jackson, alam mo ang weird mo minsan? Sa ibang pagkakataon, ang lamig ng pahikitungo mo. Tumango ito at parang tinanggap lang ang sinabi niya. Napasinghap siya na magtama ulit ang kanilang mga mata. But you're also someone I feel safe with. Sa totoo lang, nag-aalangan siyang tapusin ang sinabi.
Biglang napalayo ng tingin si Jackson. Then, I'm doing my job right, Miss Tiffany. Napahagat siya ng labi nang mapansin ng pilit na pagpipigil nito mapangiti. Parang hinaplos ng mainit na kamay ang kanyang puso. You're right. Nakangiting tugon niya. Huwag mo lang masyadong galingan. Baka mas lalong ma-fall ako sa bodyguard ko. Bahagya itong humalakhak. Isang tunog na halos hindi niya akalaing maririnig mula rito. Natigilan siya at ninanam namang tunog ng tawa nito. Yung klase ng tawa na nagsusumigaw ng karangyaan at parang gusto niya nalang pakinggan buong araw. Napansin nito ang kanyang pagkatulala, kaya tumigil ito at nagpaalam na aalis. Mauna na ako sa loob, Miss Tiffany. Nakasunod ang kanyang mata habang tumalikod si Jackson upang pumasok na sa unit. Naiwan siyang nakasandal sa veranda. Hawak ang dibdib na animoy, nagmarathon sa sobrang bilis. Ginamit niya ang kanyang palad para paypayan ang nagiinit na pisngi. Hindi siya makapaniwalang imposible palang lumalim pa ang akala niyang panandalian lamang na pagkahumaling. Pumasok na rin si Tiffany sa loob pagkatapos pakalmahin ang sarili. Nakita niya si Jackson na nakatayo sa malayo at wala nang bakas ng kahit anong emosyon sa muka. Nag-iwas siya ng tingin na magkatinginan sila at naglakad patungo sa kanyang silid. Nang makapasok siya sa loob at pagkatapos maisarado ang pintuan, mabilis siyang tumakbo sa kanyang kama at doon saglit na nagmuni-muni. Bumalik sa isip niya ang pag-aaya niya kay Jackson na magpanggap bilang kasintahan niya. Nasapu niya ang mukha sa kahihiyan at binuliwan ang sarili. Tiffany, what the hell? Hindi ka nga gusto ng tao tapos yayain mo maging boyfriend. Malamang tatanggihan ka talaga nun. Para ngayon lang din nag-sink in sa kanya ang sinabi niya na yun kanina. Hindi pa siya tapos sa panggigigil sa sarili nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone sa bedside table. Inalis niya ang unang nakapatong sa kanyang muka at tiningnan kung sino ang tumatawag. Nang makitang si Eunice yun, mabilis niya yung sinagot. Hi, do you know that earlier I was at a cafe and overheard someone mention your bodyguard's name? Tuwang-tuwa na saad nito na parang minsan natatawa pa. Hindi niya alam kung excited ba ang kaibigan niya na banggitin ang pangalan ng kanyang bodyguard. Nakuha nito ang kanyang atensyon. Dumapa siya sa kama habang hinihintay ang karugtong ng sinasabi nito. Ayaw ko sana maging nosy. Kaso, baka ibang tao naman pala yun. Tas kapangalan lang ni Jackson. Pero imposible. Na coincidence lang na bilang bodyguard din ang trabaho nung kakilala niya. She was asking the man on the other line if he could meet up with her. Pero parang tinanggihan yata siya kasi ilang beses niya yun na pinilit Naguluhan naman si Tiffany sa sinabi ng kaibigan. Pinilig niya ang ulo. Naalala niya may kausap nga si Jackson sa telepono kanina sa veranda. At yung pangalan ng babaeng tumatawag nung nasa kotse pa lamang sila, ayaw niyang magmadali sa pagbuo ng konklusyon. Baka nga naman nagkataon lang. Nandyan ka pa ba sis? Nawala siya sa pag-iisip nang marinig ito. Dinilaan niya ang nanunuyong labi at bumuntong hininga bago mahinahong nagsalita. Anyway, whether it's just a coincidence or not, I don't really have the right to meddle in his personal relationships. Bahala ka, pero hindi ka ba na-curious? Nagkibit siya ng balikat at kinumbinsi ang sarili na hindi siya naku-curious. Kahit ang totoo para siyang sinisilihan sa puwet at naaatat na malaman kung may girlfriend ba si Jackson o kaano-ano nito yung babaeng binabanggit ni Eunice. Pagkatapos may babaang tawag, saglit na tumunganga si Tiffany sa kulay kremang siling ng kanyang silid. Kung meron niyang kasintahan ng bodyguard niya, anong gagawin niya? Mag-move on, baliwalain at kalimutan ang sarili niyang nararamdaman dahil ayaw niya ipagpilitan ang sarili niya sa taong meron ng nagmamay-ari. Umiikot ang isip niya kay Jackson hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya. Nag-inat siya ng katawan nang marinig ang mahihinang katok sa pinto. Kumurap-kurap siya at inunang tiningnan ng oras sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Napabalikwas siya nang makita ang gabi na pala. Siniguro niya na wala na siyang muta
bago lumapit sa pintuan at pinagbuksan ito. Formal na nakatayo roon si Jackson. Nakahanda na po ang hapunan mo, Miss Tiffany. Tumango lamang siya at naunang maglakad patungo sa dining area. All around ang trabaho ni Jackson bukod sa pagiging butler, kaya hindi na problema ni Tiffany ang pagkain. At ang iba pang bagay. Upo ka, sabay na tayong kumain. Sambit niya at inginuso ang bakanting upuan sa tapat niya. Bahagyang nagkasalubong ang kilay ng lalaki at nagdadalawang isip kung susunod ba ito sa sinabi niya. Kalaunan, umupo na rin ito nang hindi niya ito nilubayan ng tingin. Sumubo siya at hinintay ang tamang tiyempo upang simulan ang pagtatanong niya patungkol sa personal nitong buhay. Nang mapansin na nagsimula na rin sa pagkain ng binata, saka naman binuksan ni Tiffany ang kanyang bibig at hindi na nagpapigil na magtanong. Wala ka ba talagang girlfriend, Jackson? Panimula niya. Nagangat ito ng tingin kasabay ng pagtaas ng kilay. Uminom ito ng tubig para malunok ang laman ng bibig bago sumagot. Huwag mo na akong tawaging miss ha, Tiffany na lang. Naririndi na ako kakamiss Tiffany mo sa akin eh. Putol niya rito at sunod-sunod na maikling tanong. Ano nga? May girlfriend ka o wala? Wala po. Wala kang girlfriend talaga? O baka ayaw mo lang aminin sa akin? Umiling ito bilang tugon. Inabala ni Tiffany ang kamay sa paghihiwa ng karne na nasa pinggan. Wala na siyang maisip na ibang tanong, nabablangko ang kanyang isipan. Siguro kesa ang lalaki mismo ang tanungin, siya na lang mangangalap ng impormasyon. Baka pwede yun. Pinatahimik niya na lang ang sarili at hindi na muling nagsalita pa. Klaro naman talaga na hindi ito aamin kahit magpaulit-ulit pa siya. Tsaka malamang baka iniisip ito na hikichismis siya sa buhay nito. Si Jackson na rin na nagligpit ng pinagkainan nila pagkatapos. Hindi na hinintay ni Tiffany na matapos ito sa ginagawa. Nauna na siyang umalis sa dining at bumalik sa kanyang kwarto. Dahil wala pa namang isang oras nung magising siya, kaya hindi pa siya ulit dinadalaw ng antok. Tinexin na lang ang kaibigan at nanghingi ng tulong upang hanapan siya ng mapagkakatiwalaang informant. Malugod naman na nagbigay ng suhestyon ng kaibigan. Nang makuha niya ang kontak ng informant, kinausap niya agad ito at sinabi ang plano. Matagal na nakabalik sa pagtulog si Tiffany. Nung papikit na kasi siya, saka lang ulit pumasok sa kanyang isip na may lakad siya bukas. Nagawa na po namin ang paraan upang hindi matuloy ang lakad ni Miss Ortega, boss. Balita ng kanyang tauhan sa kabilang linya. 10 oras na ng gabi at hinala niya mahimbing na ang tulog ni Tiffany. Nasa sariling kwarto na siya ngayon. Nakaupo sa gilid ng kama habang pinapakinggan ang ulat ng tauhan. Inubad niya ang suot na coat at sinampayan sa upuan sa kanapabuntong hininga. Alfred Rivero yung pangalan ng lalaki. May-ari ng maliit na kumpanya at anak din ng isang politiko. Matalik na kaibigan ni Mrs. Ortega ang ina nito, habang ang ama naman po ni Rivero ay isang dating senador at kaalyado ng ama ni Tiffany. Oo, alam ko na. Putol ni Jackson sa malamig na tono. Na-trace ko na kanina. Tumahimik sandali ang kabilang linya bago muling nagsalita ito. Ano pong gusto niyong gawin, boss? Sandaling nag-isip si Jackson. Tumitig siya sa bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad at sa isip niya muling sumulpot ang imahe ni Tiffany. Ang paraan ng pagngiti nito na hindi niya kayang hindi pansinin. Siguraduhin mo hindi siya makakarating sa date bukas. Malamig niyang sabi. Copy, boss. Isa pa. Ayoko magtaka si Tiffany kung ba't bigla nagbago ang plano ng mommy niya. Siguraduhin mo maayos ang alibay. Pagkaputol ng tawag ay napasandal siya sa headboard. Pinagdikit ang daliri sa sentido at pumikit. Sa totoo lang hindi niya maintindihan kung ba't gano'n na lang ang urge niya na kontrolin ng mga bagay na may kinalaman sa dalaga. Gusto niya ipakita rito na professional siya sa kabila ng tunay niyang nararamdaman para sa babae. Ngunit hindi niya rin kayang hayaan na lang na makipagkita ito sa iba. Labis na pagkairita ang nararamdaman niya. Kung pwede lang aminin niya sa babae ang tungkol sa lihim niya, matagal niya nang ginawa. Kundi lang dahil sa banta ng ama ng babae. Na sa oras na malaman nitong hindi professional ang bagong butler ng anak, hindi ito magdadalawang isip na sibakin siya sa pwesto. Hindi naman siya dapat natatakot doon.
dahil kayang-kaya niyang baliktarin ang ihip ng hangin sa isang utos lang. Pumikit na siya at sinubukang matulog nang muling tumunog ang kanyang telepono. Rumihistro sa screen ang pangalan ni Grace, ang dati niyang kaibigan. Napabuntong hininga siya bago ito pinatay. Maaga siyang nagigising tulad na nakasanayan. Sarado pa ang silid ni Tiffany at mukhang tulog pa ito. Pumunta muna si Jackson sa gym at doon nagpapawis muna. Pagkatapos, sinimulan niya na ring maghanda para sa agahan ng babaeng amo. Maya-maya, napalingon siya sa kwarto ng dalaga nang marinig itong bumukas. Lumabas si Tiffany na nakabihis na ng pang-alis. Mukhang handa na para sa blind date nito ngayong araw. Gumalaw ang kanyang bagang at nag-iwas ng tingin. Kung kailan pa talaga nakapagbihis na ako, saka naman tumawag na hindi matutuloy. Saad nito nang makaupo na sa hapag. Sinulyapan niya ang mukha nito. Hindi naman iritado ang mukha ng babae bagkus kalmado at mapaghahalataan ng tuwa sa itsura. Kinagat ni Jackson ang kanyang pang-ibabang labi upang pagtakpan ng nararamdaman niyang kasiyahan. Di matutuloy ang lakad niyo ngayon? Kunwaring kuryoso niyang tanong sa dalaga at inilapag ang pagkain nito sa mesa. Tumulis ang uso nito at umiling. Hindi. Kasi may biglaan daw na business meeting kasama yung importanteng tao. Sayang tong outfit ko Umangat ang isang kiling ni Jackson. Sinuri niya ang simpleng suot nito na flared denim pants at bowtie front vest top na off-white. At hindi na siya nagsalitang muli. Mahina itong tumikim at itinabi ang kubyerto sa gilid ng pinggan. Bago niya marinig ang sinabi nito. Paano kung ikaw na lang kaya isama ko sa date? Para naman di masayang yung effort ko para sa araw na to. Pag-iisipan ko po, Miss Tiffany. Itinago niya ang nagbabadyang ngiti nang makita ang pagkalukot ng mukha nito at parang hindi makapaniwalang yun ang tugon niya. Do you really have to think about it? Come on, ako na to. Saang trabaho ko makakita ng amo na niyayaya ang bodyguard niya makipag-date? Sa akin lang. This is a very rare opportunity. And you're still thinking instead of grabbing it right away? Yun nga po mismo ang dahilan, kaya kailangan pag-isipan na mabuti. Nakangising saad ni Jackson. Lalong lumaki ang kanyang ngisi na makita ang pag-ikot ng mga mata nito. Hindi naman siguro kabawasan ang kanyang pagiging profesional kung pagbigyan niya ito. Dahil yun naman din talaga ang gusto niya. Kaya parang pinagbibigyan na rin lang niya ang sarili. Pinagsabihan siya ni Tiffany na magbihis ng ibang damit na hindi masyadong formal at yung babagay sa suot nitong jeans at puting vest top. Malugod niya namang sinunod ang gusto nito. Habang nagmamaneho si Jackson ng sasakyan, umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nasa dashboard. Tumatawag ulit si Grace. Hindi niya yun pinansin at sinulyapan ng babaeng nakaupo sa backseat. Nakahalukip-kip ito at mariing matang nakatingin sa harapan. Sagutin mo kaya? Utos nito nang muling tumunog ang telepono. Tumigil ang sasakyan sa red light. Sa kanya sinagot ang tawag. Narinig niya ang mahinang tawa sa kabilang linya bago ito nagsalita. Jackson! Day off mo na bukas, diba? Napaisip siya kung anong araw na ba bukas. Tinignan niya ang petsa sa kanyang cellphone bago kunot ang noong binalik sa tenga. Nakahalukip-kip si Tiffany at tahimik na nakikinig. Hindi naka-loudspeaker ang phone ni Jackson, kaya hindi niya naririnig ang boses sa kabilang linya. Yeah, let's meet on my day off. Just text me the address. Wala pa nga 10 minuto, binabanan nito ang telepono. Dahil tapos na silang kumain sa kondo, napagdesisyon na nilang dumaan sa National Museum. Mahigit 20 minuto rin ang biyahe mula Makati, papuntang Ermita, Manila. Mabuti na lang at maaga pa kaya hindi gaanong mabigat ang daloy ng trapiko. Pagkababa ni Tiffany sa kotse, napasinghap siya sa preskong hangin na dumampi sa kanyang balat. Ngayon lang ulit siya nakalabas ng kondo nang hindi patungo sa mansyon ng mga magulang niya. Mula nang mangyari ang insidente, bihira na siya makagala kagaya ng dati. Kaya para sa kanya, espesyal ang araw na ito. Iba ito. Noon kapag sinasabi niyang lalabas siya, ibig sabihin pupunta siya sa party at magka-club. Pero ngayon, nandito siya sa museum. Sa unang pagkakataon,
at kasama ang lalaking kay hirap unawain. Lalaking hindi niya alam kung may lugar ba siya sa buhay nito. Have you been here before? Ako kasi first time ko pala ngayon. Aniya nang mapansin na mukhang gamay ng lalaki ang pasikot-sikot ng lugar. Nakasunod lamang siya kay Jackson habang kalmado nitong binabaybayan daan papunta sa entrance. Tahimik itong naglakad at isang kamay ang nakasuksok sa bulsa at ang isa hawak ang ticket. Once. Napangiti siya ng bahagya. Siguro bored ka lang nun, no? Bahagyang lumingon si Jackson at sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Maybe, but I don't think I'll feel the same this time. Hindi agad siya nakasagot. Sa halip, tinago na lang ni Tiffany ang ngiti at tumingin sa paligid. May ilang estudyanteng papasok din. May mga magkasintahang nagpipicture sa labas. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa haligi ng gusali. Nagbibigay ng mainit ngunit mahinahong kulay sa paligid. Pagpasok nila sa loob, tila humina ang ingay ng mundo. Tahimik at bawat tunog na kanilang hakbang lamang ang naririnig. Ang ganda pala rito. Tumigil si Jackson sa harap ng isang painting. Napatingin na rin siya doon at mas lalong namangha. Isang malaking obra ang nakasabit. Madilim ang tema. Pinapakita ang mga figurang tila mga pinunong nakaupo sa mataas na trono, habang sa ibaba nakalugmok ang mga tao. Ang mga mukha ng nasa itaas ay malabo, ngunit malinaw ang mga kamay nilang nakalawit. Hawak ang mga sinulid na nakakabit sa bawat tao sa ibaba. The Fall of the Greedy. Basa ni Jackson sa maliit na plake sa gilid. It's about corruption, power and excess. The kind that eats the soul. Tungkol ito sa kung paano nabubulag ang mga tao sa kapangyarihan, hanggang sa makalimutan nila kung sino at ano ang kanilang tinatapakan. Tahimik siyang nakinig. Pinagmamasdan ng paraan ng pagkakasabi nito. Kalmado, ngunit may kung anong bigat sa tono. Do you think everyone who has power ends up that way? Kunot noong tanong niya. Jackson took a moment before answering. Hindi lahat, pero karamihan, nakakalimutan kung anong pakiramdam ng walang kapangyarihan. And that's where it starts. Muling napatingin si Tiffany sa painting. Mabuti na lang at maayos namang namumuno ang ama niya bilang gobernador. Yun ang nasa isip niya. At least, yun ang alam niya. At sana, wala rin itong tinatagong ganong uri ng kasakiman. Bumuntong hininga siya ng maramdaman ng bahagyang lamig ng aircon na humahaplos sa kanyang balat. May kung anong kumislot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil sa art o dahil sa mga tanong na bigla niyang naisip. Let's go. May ibang gallery pa sa kabila. Tumango siya at muling tumingin sa painting bago sumunod dito. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya. May mga sinulid ding hindi niya nakikita at baka isa siya sa mga taong hindi alam kung sino talaga ang may hawak ng mga yon. Maraming beses silang tumigil sa mga nadadaanang painting at ipinapaliwanag naman ni Jackson sa kanya ang bawat isa. Kung anong kwento ang nasa likod, kung sino ang pintor, at kung anong emosyon ang gustong iparating. Tahimik lang si Tiffany habang nakikinig. Paminsan-minsan, tumatango siya, o di kaya'y pasimpleng nagtatanong. At medyo nagulat siya sa daming alam ni Jackson. Ilang oras silang naglilibot doon. Hindi inaasahan ni Tiffany na makakaranas siya ng ganitong klase ng date. Sa tanang buhay niya. Parang binalot ng mainit na kamay ang kanyang puso. Masyado silang nalibang sa loob at papalubog na ang araw nang lumabas sila ng museum. Nagkasundo sila na sa labas na kakain bago umuwi sa kondo sa Makati. Bumalik na sa pagiging tahimik si Jackson, hindi katulad kanina na madaldal ito. Tahimik ang biyahe pa uwi, habang ang tanawin sa labas ng umaandar na kotse ay dahan-dahang dumidilim. At bago pa niya namalayan, nasa kondo na ulit sila. Pagkapasok, umupo siya sa sofa. Inalis ang sapatos at sinandal ang ulo sa likod ng couch. Ganon din ang ginawa ni Jackson. Lumipad ang kanyang tingin sa lalaki at habang pinagmamasdan nito, naisip niya kung gaano kabilis lumipas ang mga araw at kung bakit parang ayaw niyang matapos ito. Kinabukasan, pahinga na ni Jackson sa trabaho.
Kaya umuwi muna si Tiffany sa bahay ng kanyang magulang. Balak na magulang niya na bigyan muna siya ng pansamantalang pamalit na bodyguard habang nagpapahinga si Jackson pero tinanggihan niya ito. Marami din namang gwardya sa mansyon. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang may matanggap na email. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang galing ito sa informant na inutusan niya noong isang araw. Laman ng email na yon kung sino ang babaeng palaging kausap ni Jackson sa phone. Grace ang pangalan ng babae at isa itong abogado. Ngunit di nakalagay doon kung anong relasyon ng dalawa. Ibabaliwala niya na sana yon nang may bagong mensaheng dumating. Naglalaman niya ng isang address kung saan dapat magkikita si Jackson at Grace ngayong araw. Mabilis siyang napatayo ng maalala ang narinig niya sa lalaki kahapon habang nasa daan sila patungong ermita. Walang paalam siyang lumabas ng mansyon sakay ng kanyang sasakyan. Nagtungo siya sa club na nasa address. Saktong pagdating niya roon, siya namang paglabas ni Jackson sa isang mamahaling sasakyan. At sinalubong ang babaeng naka-corporate attire. Kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Nagyakapan ng dalawa at para siyang pinagbagsakan ng langit, lalo na nang tumingkayad ang babae at dinampian ng halik sa pisngi si Jackson. Jax! Na-miss kita! Ba't kasi naisipan mo pa mag-bodyguard? Ang hirap mong i-reach kahit sa tawag. Saad ng babae sabay ngiti. Mahinang tumawa ang lalaki. Nagtago siya sa likod ng malaking puno ng palmera nang mapansin niyang dadaan sa kanyang banda ang mga ito. I still remember how you ranted before about how much you loathe families that have members in politics. Tapos ngayon nagtatrabaho ka na sa poder nila? Baka nahulog ka na sa babaeng yun ha? Come on, Grace. Let's not talk about that. Let's talk about us. That's the purpose of this meeting, isn't it? Tugon ni Jackson at medyo natatawa pa bago umiling. You know what my type in women. Oo nga pala, ayaw mo sa babaeng mahilig mag-party, kaya nga ako naging girlfriend mo eh. Inilingkis ng babae ang kamay nito sa braso ni Jackson. Nanliliit ang mata ni Tiffany at maya-maya pa naramdaman niya ang paninikip sa dibdib. Para may nakatarak sa puso niya. At ang kanyang tiyan nagmistulang binuhusan ng yelo. Hindi siya makagalaw. Nang mawala sa paningin niya ang dalawa, nang hihina siyang napasandal sa pinagtataguan na puno at sinapo ang dibdib. Paulit-ulit sa kanyang tenga ang sinabi ni Grace. Mapakla siyang natawa nang manlabo ang kanyang paningin. Hindi niya inasahan na maapektuhan siya ng sobra sa mga narinig. Kung sana hindi na lang siya nagpadala sa kuryosidad at nanatili na lamang sa loob ng bahay. Hindi niya namalaya ng pagtakas ng butil ng luha. Pinunasan niya yon at nanghihinang naglakad pabalik sa kanyang kotse. Pinatakbo niya yon patungo sa isang bar. Tumungga si Jackson sa in-order niyang inumin habang nakikinig kay Grace. Nainggit ako dyan sa babaeng binabakuran mo ah. I never thought you'd stoop this low, pretending to be a bodyguard just to get close to her. Samantala, nung tayo pa halos kinakahiya mo ako kapag may nang-aasar sa atin. Mahina siyang natawa sa hinanakit nito. That was 8 years ago. Though, when we were together, bata pa lang tayo pareho. Pero akala ko ba ayaw mo sa party girl? Kinagat ni Jackson ang kanyang pang-ibabang labi habang ini-imagine si Tiffany na nasa dance floor ng club. Habang siya nakatayo lang sa malayo at pinapanood ang bawat kilos nito. Nang makilala niya ang babae, 1 taon na nakalipas, nagbago ang kanyang pananaw. Pati ang tipo niya sa babae. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang maging delikado ang pakiramdam na yon. Marami pang sinasabi si Grace tungkol sa mga araw nila noon. Sa mga taong nawala, sa pagkakamaling hindi na nila mababalikan. Habang nagsasalita ito tila humihina ang boses sa pandinig ni Jackson. Ang nasa isip niya si Tiffany. Jax, ayan ka na naman lumilipad na naman isip mo. Mahina siyang natawa at umayos sa pagupo. Sorry. Bumalik lang siya sa realidad nang biglang mag-vibrate ang cellphone niya. Tinignan niya ang screen. Isang tawag mula sa tauhan niyang inatasang palihim na bantayan si Tiffany kapag wala siya. Boss, si Miss Tiffany nasa bar ngayon. Kanina pa po umiinom mag-isa. Medyo lasing na raw sabi ng bartender. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. What bar? Binanggit ng tauhan ng pangalan at address. Mabilis niyang hinigpitan ang kapit sa cellphone at nagmamadaling tumayo. Jax, hey, saan ka pupunta? Emergency. Malamig niyang tugon bago siya tuluyang umalis.
Naiwan si Grace na nakatulala habang siya halos tumakbo palabas ng club. Sa kabilang banda, halos hindi na alam ni Tiffany kung ilang shot na ng tequila ang tinungga niya. Sanay siyang uminom, pero hindi ganun kataas ang alcohol tolerance niya. Kaya mabilis siyang malasing. Umiikot na ang kanyang paningin pero ayaw niya pang tumigil. Naaalala niya ang yakap ni Grace kay Jackson. Ang halik sa pisngi. Ang mga tawa ng dalawa, parang paulit-ulit na eksena yon sa kanyang isip. Parang torture na walang katapusan. Napahawak siya sa mesa gamit ang bahagyang nanginginig na kamay. Ang tanga ko. At ba ako apektado? May gumuhit na sakit sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng hilo at nagsimulang bumaluktot ang paningin. Hindi niya napansin ang paglapit ng bartender na nag-aalala o ang pagdating ng lalaking pamilyar sa kanya. Tiffany. Tinawag ni Jackson ang babae. Hinawakan ng balikat ni Tiffany na halos nakasubsob na sa mesa. Agad niyang inalalayan ito. Inalis ang baso sa harapan at sinenyasan ng bartender. She's with me. Lasing na lasing si Tiffany. Pula ang mga mata at mabigat ang hininga. Jackson. Bulong nito sabay mahinang natawa. Could have told me from the very first day I made my advances that you already had a girlfriend. Nagmukha tuloy akong linta na dumidikit sa taong may nagmamay-ari na. Anito at paminsan-minsang sinisinok. Napapikit siya sa mga salitang yon. Let's get you home. Mahinahon niyang sagot dito. Inalalayan niya ito palabas. Halos karga na habang tinatawid ang daan patungo sa sasakyan. Sa loob ng kotse, tahimik lang ito. Minsan nagsasalita ng walang direksyon, minsan humahagulhol ng mahina. At sa bawat tikbi nito parang may kumakalmot sa loob ng dibdib ni Jackson. Pagdating sa kondo, parahan niya itong pinahiga sa kama. Tinanggal niya ang suot nitong sapatos at inayos ang buhok at pinunasan ng basang bimpo ang muka. Mahinahon siyang bumuga ng hangin bago umupo sa gilid ng kama at pinagmasdan lang ang tulog na babae ng ilang sandali. Kinaumagahan nagising si Tiffany na parang minamartilyo ang kanyang ulo. Sinapo niya yon at pumikit ng ilang saglit. Pilit inaalala kung paano siya nakauwi kagabi. Ang huling naalala niya ay ang malamig na lasa ng tikila at ang mapait na tawa niya sa gitna ng maingay na bar. Agad siyang napadilat ng may malakas na tumikim sa pinto ng kanyang kwarto. Napatingin siya roon. Agad nanikip ang kanyang dibdib nang makita si Jackson. Mariin ang titig nito sa kanya. Walang emosyon. Pero ramdam niya ang bigat ng mga mata nito. May hawak itong baso ng tubig. Para siyang napapasok nag-iwas ng tingin. Inumin mo muna tong tubig na may honey para hindi na sumakit lalo yung ulo mo. Anito sabay abot ng baso sa kanya. Naglapat ang kanyang labi. Hindi siya kumibo. Para bang kahit simpleng pagtingin dito nakakasuya, nakakabigat sa loob. Tumalikod siya at bumangon mula sa kama. Hindi man lang tinanggap ang baso. Hindi ko kailangan yan. Malamig niyang sabi, bago tuluyang naglakad papasok sa banyo. Ramdam niya ang mga matang nakasunod sa bawat galaw niya, pero binaliwala niya yon. Pinili niya tuluyang isara ang pinto at magbabad sa ilalim ng shower. Mahigit kalahating oras siyang nandun. Tila gustong mawala ang lahat ng sakit at kalasingan na bumalot sa kanya kagabi. Paglabas niya, wala na si Jackson sa loob ng kwarto. Napahugot siya ng mahabang hininga at napailing. Napansin niya ang baso ng tubig na iniwan nito sa maliit na lamesa. Ngayon, balak niyang umuwi sa mansyon at kausapin ang kanyang mga magulang. Kagabi pa niya yun pinag-iisipan habang lumalaklak ng inumin. Ang ideyang mawala si Jackson sa paningin niya. Siguro sa ganong paraan maisasalba niya ang sarili sa tuluyang pagkakalunod. Walang imikan silang dalawa habang nasa biyahe patungo sa mansyon. Ramdam niya ang paminsan-minsang pagsulyap nito sa kanya. Nang makarating sila, hinalikan niya sa pisngi ang ina nang salubungin siya nito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang binaybay ang daan papunta sa opisina ng ama. Habang tahimik lang na nakasunod sa kanyang likuran si Jackson. Dad, are you busy? Paunang tanong niya sa ama. Binaba nito ang hawak na papeles at tinanggal ang salamin bago nagangat ang tingin. No, sweetheart. Come on in. Tahimik siyang pumasok at sa sandaling yun parang bumigat ang dibdib niya.
Alam niyang kasinungalingan ang bibitawan niyang salita. Pero yun lang ang tanging paraan para makalayo siya sa lalaking unti-unting sumasakop sa kanyang sistema. Dad, can we talk about Jackson? I think it's time to replace him. Bahagyang tumaas ang kilay ng kanyang ama. Replace him? Bakit naman? He's been doing a great job protecting you, Iha. Ramdam niya ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang bahagyang pagangat ng ulo ni Jackson. Pinilit niyang huwag mapatingin dito. Hindi na po kasi ako komportable. Si Jackson has been acting strange lately. Nagkibit balikat ang ama. Strange? Paano? Huminga ng malalim si Tiffany. Sinusubukang gawing totoo ang bawat salitang lalabas sa bibig niya. Minsan po sumusobra siya. Parang di na bodyguard ang turing niya sa sarili niya. I just think I need someone else. Someone na mas kaya kong pagkatiwalaan bilang empleyado. Not someone who crosses the line. Bahagyang napakunot noon ng ama. Sandali itong sumulyap sa lalaki. Tumango siya at pinilit ang sariling maglabas ng maliit na ngiti para magbukang hindi siya nagsisinungaling. At minsan po, kahit gabi na at day off niya, tumatawag siya para lang itanong kung nasan ako. I know it sounds like concern, pero nakakabigla lang. I just don't feel comfortable anymore. Saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos niyang sabihin yon, ramdam ni Tiffany sa kanyang kalamnan ang matalim na tingin ni Jackson mula sa gilid, pero hindi niya yun binigyan ng pansin. Sir, hindi po totoo yun. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang bodyguard niya. Hindi ko ginagawa na banggit ni Miss Tiffany para sa sarili kong interes. Nagtama ang tingin nilang dalawa at namangha si Tiffany sa sarili nang tumibok ng mabilis ang kanyang dibdib na para bang wala siyang binitiwang salita na puro kasinungalingan. Magkasalubong ang makakapal nitong kilay at unti-unting nagdilim ang mga mata nito. When did I start crossing the line, Miss Tiffany? Hindi ko maalala kung kailan ako lumabag sa lituntunin. Umismid siya at nag-iwas ng tingin. Pero agad ding tumingin dito pabalik. Ganyan talaga kapag masyadong good boy ang tingin sa sarili. You won't even consider your mistake because you're too proud of yourself. Nagmamakaawa siyang bumaling sa kanyang ama na naguguluhan. Dad, please, I just want a new bodyguard. Tumango ang daddy niya bagamat halata ang pag-aalangan. Alright, I will handle it, sir. Sabi ni Jackson. Please, let me explain. Enough! Putol ng gobernador sa malamig na boses. Kung hindi komportable ang anak ko, then that's final. Ang gusto ko lang masiguro ang kalagayan ni Tiffany. I'm sorry, Jackson. Effective today, you're relieved from duty. Nilunok ni Tiffany ang namuong bara sa kanyang lalamunan nang sa wakas narinig ang desisyon ng ama. Ngunit imbes na matuwa, panghihinayang ang naramdaman niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki bago pinatunog ang dila. Nanigasahan na tatayuan si Tiffany. Hanggang sa marinig niya ang papalayong yabag ng mga paa at ang pagbukas-sara ng pintuan, hudyat na lumabas na si Jackson. Iha, sigurado ka ba sa naging pasya mo? Hindi ko alam kung totoo mga sinabi mo kanina pero pinagbigyan pa rin kita. You know, Tiffany, hindi ko sasabihin sa iyo ngayon ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Jackson para dagdagan ko anumang pinagmulan ng galit mo. I've known who the real him since day one, and he convinced me not to tell you. Nagtagpo ang kanyang kilay sa pabitin na kwento ng ama. What is it, Dad? Isang kilalang bilyonaryo si Jackson. Pinagsiklop nito ang kamay na nakapatong sa mesa. Nag-apply siya bilang butler mo para personal kanya mapagtuunan ng pansin. At pansamantala niyang iniwan ang sariling kumpanya para sa'yo. Natulala si Tiffany at di makapaniwala sa nalaman. Baon niya yon hanggang lumipas sa mga araw. May bagong pumalit na rin sa kanyang bodyguard, pero hindi niya pa rin maiwasang hanapin ang presensya ni Jackson. Sa tuwing babalik sa isip niya ang sinabi ng ama tungkol sa tunay nitong pagkatao, napapasapu na lamang siya sa kanyang noo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o mahiya. Nang umalis si Jackson, ang dami niyang napagtanto. Akala niya kapag nawala ito sa buhay niya, maglalaho na rin ang nararamdaman niya para sa lalaki. Pero nagkamali siya.
dahil posible pa nang manatili ang damdamin kahit wala na ang taong pinagmumulan nito. Akala ni Tiffany, tuluyan nang naghiwalay ang kanilang landas. Lumipas ang 1 linggo, hanggang isang araw nang maatasan siya ng amang dumalo sa isang charity event. Doon muli niya natagpuan ang pamilyar at malamig na mga mata at parang bumalik ang bawat alaala sa isang iglap. Kinagat niya ang kanyang labi at ibinato sa ibang direksyon ang paningin. Sinubukan niya makihalos sa ibang bisita para lang maiwasan ang nakasunod at nananaksak na titig ni Jackson. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niya ang tinig nito. Trying to get away from me again, huh? Nanayo ang balahibo niya sa kanyang batok. Suminghap siya at kinagat ang pang-ibabang labi bago humarap dito. At naglabas ng maliit na ngiti para pagtakpan ng mabilis na tibok ng puso. Hi! Bati niya rito. Tumitig sa kanya ang mga mata nito at parang pati kaluluwa niya sinusuri. Sinubukan niya mag-iwas ng tingin, ngunit hinahawakan nito ang tuktok ng kanyang ulo para ipirme. I think 1 week is already enough for you to calm that pretty head of yours. Pwede na ba tayo mag-usap? Marahan itong tanong. Walang pagdadalawang isip na tumango si Tiffany. Bukod pa ron, gusto niya rin makausap si Jackson upang makahingi ng pasensya sa mga kasinungalingang sinabi niya noong nakaraan. Halos hindi siya pinapatulog sa mga alaalang yon. Nanguna siyang maglakad palabas na event hall. Tahimik niyang pinindot ang elevator nang makapasok na si Jackson. Gusto niyang sa pribado sila mag-usap para walang iba makakarinig. Dinala siya ng paa sa likuran kung saan merong garden. Walang katao-tao roon. May nakita siyang bench, kaya lumapit siya doon at naupo. Walang imik na mga nakasunod lang sa kanya ang lalaki. Hindi ito umupo, kaya nagiinit ang kanyang pisngi na muling tumayo at hinarap ito. I'll go first. Pasensya na sa mga sinabi ko sa iyo sa harap ni Daddy. Gusto ko lang na mawala ka na sa buhay ko kasi. Tumigil siya at kumunot ang kanyang noon nang walang maisip na karugtong. Anyway, I'm very sorry for what happened. Nagsinungaling ako at dinumihan ko yung pangalan mo dahil lang sa selos. Agad siya napatingin sa malayo. Hindi makapaniwalang naamin niya yon. Pinilig ni Jackson ang kanyang ulo at pinigilan ng nagbabadyang ngiti. Gusto niya lang itong kausapin ngayon upang aminin dito ang totoong dahilan kung bakit siya namasukan bilang bodyguard. Ngunit hindi niya inaasahan na maririnig niya yon kay Tiffany. Tumangutango siya at ipinasok ang kamay sa bulsa bago nagsalita. Kaya ka ba naglasing? That time you mentioned something about me having girlfriend. Dapat kinausap mo muna ako bago ka lumapit sa daddy mo. Yun lang ba ang dahilan? Nagselos ka lang kaya gusto mo ako mawala sa buhay mo? Kalmado lang ang kanyang boses habang paulit-ulit na binabanggit ang mga tanong. Hindi naman kasi siya galit. Siguro nairita lang siya sa ginawa nito. Pero agad din namang naglaho yun. Hindi sumagot si Tiffany at nanatili ang paningin nito sa malayo. Iniiwasang mapasulyap sa kanya. Bumuntong hininga si Jackson at kibit balikat na nagpatuloy. I don't want to prolong this anymore. Nung pumasok ako bilang kapalit ng butler mo, nais ko lang nun mapalapit sa'yo. Pero di ko inasahan yung mga pinakita mo sa akin pagpapahalata at binaliwala lang yan. Dahil gusto kong panindigan ng pangako ko sa ama mo na magiging professional na bodyguard mo ko sa kabila ng nararamdaman ko para sa'yo. Nakapamulsa siyang humakbang ng isang beses palapit sa babae. I've secretly had my men follow you. I know. It sounds creepy. Pero ginawa ko lang yun para masiguro kung safe ka. Kaya nung nagkamali ang dati mong bantay, agad kong sinunggaban ng oportunidad. Mabilis na napabaling si Tiffany kay Jackson at umawang ang kanyang labi. Kumibot yun na para bang may gustong sabihin. Pero wala ni isang salitang makalabas. Nakikisabay rin ang puso niya na hindi marunong kumalma kapag nariyan ang presensya ng lalaki. Pinoproseso pa ng utak niya ang narinig kay Jackson. Kahit nalaman niya yon sa tulong ng binabayaran niyang tagapag-ulat, ngunit iba pa rin ang pakiramdam na marinig to galing sa bibig mismo ng binata. Parang kailan lang, iniisip niya pang hindi siya type nito, dahil palagi naman siyang tinatanggihan nito. So if you think you can get rid of me, Tiffany, good luck with that. Anito sabay ngisi. Tuloy hindi siya makatulog na makauwi siya sa kondo. Umuulit sa isip niya ang banta ni Jackson at imbes na matakot ay parang nasasabik pa siya.
Hindi niya natapos ang event at agad umalis matapos sila mag-usap. Miss Tiffany, may package po kayo na dumating. Saad ng bodyguard niya. Tinanghali siya ng gising dahil madaling araw na siyang nakatulog kagabi. Sinipat niya yung package na itinuro ng bodyguard na nasa sala. Medyo may kalakihang kahon yun na kulay pula at may ribbon sa ibabaw. Sa tabi nun isang palumpo ng bulaklak. Kanino raw galing? Tanong niya habang nilalapitan nito. Hindi pa nakakasagot ang bodyguard na makita niya ang maliit na card at binasa ang laman nun. Hindi niya napigilan ang pag-alpas ng ngiti nang makita ang initial na pangalan ni Jackson. Nagtataka siyang pinanood ng bodyguard. Suminghap siya at kinarga ang mga ito at dinala sa kanyang silid. Nang nasa loob na siya, agad yan tinignan ng kahon at bumungad sa kanyang sandamakmak na mamahaling tsokolate. Ang dami naman ito. Gusto ba ako magka-diabetes? My God! Aniya, bago binuksan ang isang heart-shaped na lalagyan at inamoy-amoy ang laman nun. Nang magsawa siya muli niyang sinarado. Dahil tanghali na naisip niyang sa labas kumain. Nakasunod sa likuran ng bodyguard. At saka lang dumistansya nang pumasok siya sa isang restaurant. Doon siya pumwesto sa walang masyadong tao at nagtawag ng waiter. Habang naghihintay na dumating ang pagkain, inabala niya muna ang sarili sa pagbabasa sa menu. Nang biglang mahagip ng kanyang mata ang kadarating lang na lalaki na umupo sa kabilang mesa. Nakasuot pa ito ng suit at mukhang galing pa sa trabaho at agad dumiretso dito. Nagkatinginan sila nang sumulyap ito sa banda niya. Pero agad din ito umiwas ng tingin na parang walang nangyari. Naliliit ang mata ni Tiffany at muling ibinalik ang tingin sa menu. Pero hindi niya mabasa ng maayos ang letra. Para bang lumabo lahat ng nararamdaman niya at unti-unting uminit ang magkabila niyang pisngi. Sakto namang inilapag ng waiter ang tubig sa mesa. At napansin yata nito ang pamumula niya. Ma'am, ayos lang po kayo? Yeah, mahinang sagot niya. Pinilit niyang ayusin ang sarili pero mas lalong nagulo ang kanyang sistema nang marinig niyang bumuntong hininga ang lalaki sa kabilang mesa. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang kalmadong tumingin si Jackson sa relo nito bago uminom ng tubig. Maya-maya pa, napatigil siya na makita ang paggalaw ni Jackson. Napasinghap siya sa pagtayo nito, kala niya aalis na ito. Pero bago pa siya makahinga ng maluwag, biglang may lumapit na babae sa mesa ni Jackson. Naka-corporate attire, pulido ang makeup, at mukhang katatapos lang nito sa trabaho dahil may hawak pa itong folder at cellphone. May aura ang babae na parang alam nito ang lugar sa buhay ng lalaki. Saglit na napaawang ang kanyang labi. Kumurap siya ng 2 beses dahil baka namamalikmata lang siya. Pero nang muling luminaw ang paningin niya parang may mahigpit na tali sa loob ng puso niya. Si Grace nga yun, Jackson's first love. Patayo na sana siya nang biglang dumating ang lunch na in-order niya. Kaya napabuntong hininga na lamang siya at pinirmi ang sarili. Iniiwasan niya na lang na mapasulyap sa kabilang mesa dahil para siyang sinasakal. You're staring at your food like it did something wrong and you're ready to stab it with your fork. May biglang sumulpot na pares ng leather shoe sa gilid niya. Iritado siyang nagangat ng tingin pero agad din siyang napalunok nang makita ang nakangiting mukha ni Jackson. Lumampas ang tingin niya sa babaeng kasama nito na nananatiling nakaupo pero nakatingin sa banda nila. Nawalan kasi ako ng gana. Sagot niya dito. I see. Mahina itong natawa. Inilan nito ang upuan sa tapat niya at naupo roon. Iniwan mo yung kadate mo. That's very disrespectful. Sinubukan niyang huwag magtunog bitter. Wala akong kadate, Tiffany. Maliban na lang kung yun ang tingin mo sa pag-upo ko dito. Umikot ang mga mata niya na mas lalong nagpatawa sa lalaki. Hindi niya alam kung ba't sa dinami-raming restaurant, dito pa naisipan ng dalawa na kumain. Sa pagkakaalam niya, malayo pa ang kumpanya ni Jackson. Kaya parang nag-effort yata talaga ang mga ito na dumayo sa resto na malapit sa kondo niya. Hi, sorry. Mangi-istorbo muna ako. Mahinhin na boses mula sa gilid ni Jackson ang narinig niya. Nagpatuloy lang siya sa pagkain na parang walang naririnig. Nasabi sa akin ni Jackson na nakita mo pala kami noon sa club. Unfortunately, hindi mo narinig lahat ng pinag-usapan namin at gusto kong humingi ng pasensya dahil doon. Nagilty ako lalo na nung nakarating sa akin na pinatanggal mo siya. It feels like it was my fault.
Sumimsim siya sa baso ng tubig. Hindi pa rin tinatapunan ng tingin ng babaeng nagsalita. Bagamat nakakapag-concentrate naman siya sa pakikinig. Nahihiya siyang bumaling dito lalo't ramdam na ramdam niya ang mainit na titig ni Jackson. I'm happily married. Muntik nang lumabas ng tubig sa kanyang ilong. Kaya naibaba niya kaagad ang hawak na baso at pinunasan ng bibig gamit ang table napkin. Pero hindi kay Jackson Patuloy nito. We may have been lovers in the past, pero matagal na kaming nakapag-move on pareho. Mutual decision ng breakup. Kasi pareho naming na-realize na hindi talaga para sa amin ang ganong klaseng relasyon. We ended the relationship in a good way and we remained friends. Pero, didistansya ako kung di ka komportable sa akin. Okay. Why do I have to listen to all of this? Seriously? Buisit niyang bulala sa isip. Thank you, Grace. Pwede ka na umalis. Kami naman na mag-uusap. Pahayag ni Jackson. Pagkaalis ng babae, hindi pa man siya nakakabawi. Inis agad niyang binato ng tanong ito. Ano iniisip mo? Ba't di ka makatingin kay Grace kanina? Napairap siya at mabilis na sumagot. Because I don't owe her anything. And I really don't need to hear her love life resume habang kumakain ako. Umangat ang sulok ng labi ni Jackson habang nagpipigil ng tawa. You're cute when you're irritated. But, Tiffany, gusto ko marinig kung ano talaga nasa isip mo ngayon. Hindi yung nagagalit-galitan ka dyan. Napahagat siya ng labi. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Sa pagkain, sa mesa, sa sahig, kahit saan wag lang sa mata nito. Inamin niya na narinig niya ang sinabi ni Grace. At gumaan ang pakiramdam niya doon. Parang nanabik ang puso niya sa mga salitang yon. Kaya nang marinig niya, hindi niya alam kung paano tutugon. Pero sa kaibuturan alam niyang masaya siya sa balita. Lalo na sa parte na kasal na pala ito. Kaya mas panatag siyang walang namamagitan sa mga ito. Tinatanggap din niya na may kasalanan siya. Nang eavesdrop nga siya, hindi niya naman pinakinggan ng buo ang pag-uusap at pinili na lang magpakalasing bigla. Dinala ko si Grace dito para mag-usap kayo at may paliwanag yung nangyari. At para na rin makahingi siya ng pasensya sa'yo. Gusto ko mabura na yung issue na yon at makapagpatuloy na sa panliligaw sa'yo. Dahan-dahang namilog ang mata ni Tiffany at umawang ang kanyang labi. Nagsimula na namang umarte ang pintig ng kanyang puso. We're too old for that courting thing? Ang tinig niya'y nanginginig at ramdam niya ang init sa magkabila niyang pisngi. At kahit ayaw niyang aminin, may kilig ding sumasayaw sa dibdib niya. Too old, Mas gusto mong gine-girlfriend ka agad? Dahil tingin mo matanda na tayo para magligawan pa? Alright. I didn't mean it that way. Depensa naman niya. Naitikom niya ang bibig sa hiya nang umalingaw-ngaw sa pagitan nila ang halakhak ng kaharap. Namumungay ang mga matang tinitignan siya ni Jackson. Nakanguso ito, halata ang kaba sa bawat mahinang paghinga. Pagkatapos ng pag-uusap nila sa restaurant at sa sumunod na araw kung kailan pumayag na rin itong maging kasintahan niya, halos di pa rin siya makapaniwala. Mabilis ang lahat. Sobrang bilis, pero hindi siya magrereklamo. Matagal niya nang pinangarap na umabot sila sa puntong ito. At ngayon, he was driving her to her parents. Para iharap siya bilang boyfriend nito. Namumutla ka. Puna niya habang inaabot ang kamay at pinisil ang palad nito. Mainit ang balat ni Tiffany pero malamig ng dulo ng mga daliri. Pwede namang sa susunod na lang natin sabihin sa mga magulang mo yung tungkol sa relasyon natin kung di ka pa handa. No, ayos na ako. My father is literally busy, but he still chose to entertain me. Kaya hindi naman pwedeng i-cancel na lang bigla itong dinner. Nag-aalala lang ako kung ano magiging reaksyon nila, mommy. Is this your first time bringing a boyfriend to a family dinner? Yeah. Medyo stricto si dati kasi, kaya natatakot ako magdala ng lalaki sa bahay. Agad na tumikwas ang isang kilay ni Jackson. Maraming naging boyfriend si Tiffany. Alam niya yung simula pa nung una. Kaya kakaiba ang sayang naramdaman niya sa kaisipang siya ang kauna-unahang lalaking ipakikilala nito sa pamilya. A familiar kind of satisfaction filled him. Yung hindi niya kayang itago. And probably the last.
he thought to himself with a smirk. Nang makarating sila sa isang fine dining restaurant, naunang bumaba ng sasakyan si Jackson bago lumigid at pinagbuksan ng pinto si Tiffany. Naghihintay sa loob ang mga magulang ng babae na makapasok sila sa pribadong silid. Parehong nanlaki ang mata ng mag-asawa pagkakita sa kanya na nakahawak sa bewang ng babae. Good evening. Tinanguan ni Jackson ang mga ito at hinayaan si Tiffany na lumapit para humalik sa pisngi ng mga magulang bilang pagbati. Magandang gabi rin sa iyo, Jackson. Bati pabalik ng gobernador. Maupo muna kayo. Years in business taught him to read the room. At kung paano tumingin ang ama ni Tiffany ngayon? That was not a simple look. That was a test. Ipinaghila ni Jackson ang upuan si Tiffany at nang masigurong komportable na ito, saka lang din siya naupo sa tabi nito. Nakatingin lang si Tiffany sa harap at sa paraan ng pagangat ng balikat nito, alam niyang pinipilit ito maging composed. Jackson watched her closely, ready to step in if she needed him. Pero mukhang ito ang gustong manguna. Mom, Dad, I want you to know that Jackson is my boyfriend. Ramdam niya ang paghigpit ng kapit ng babae sa ilalim ng mesa. Samantala si Tiffany naman, parang pinagpapawisan ng malamig kahit may aircon naman sa lugar na yon. Hindi niya rin namamalaya na sobrang higpit ng pagkakapisil niya sa kamay ni Jackson para lang makontrol ang nararamdaman niyang kaba. Nanlalaki pa rin ang mata ng kanyang ina, habang ang ama wala namang reaksyon. Kalmado pa nga itong uminom ng tubig. Tumuwid ang likod niya nang sa wakas bumukas ang labi nito. I appreciate your courage in telling us about your relationship, Iha. However, I was already expecting this. Seryoso itong lumingon kay Jackson. Wala akong problema sa relasyon niya. Pero gusto ko lang malaman kung may bala ka bang pakasalan ng anak ko, Jackson. O hanggang girlfriend lang ang plano mo. Tumambol ng mabilis ang kanyang puso. Saglit sila nagkatinginan ni Jackson. Naninikip ang dibdib niya sa pananabik na marinig ang kasagutan ng lalaki. If I'm allowed to stay in her life, sir, I don't intend to end. As just her boyfriend. Hindi ko mamadaliin si Tiffany. Pero kung tatanungin niyo ako kung anong bala ko sa relasyon na to, I'm here because I see her in my future. Not temporarily and not casually. Napasinghap si Tiffany at hindi inaalis ang bahagyang nanlalabong mata rito. Dahan-dahang bumuntong hininga ang ama niya. Good. Ayoko nakapaligid sa anak ko ang lalaking hindi siya siseryosohin. Jackson inclined his head. Steady ang mga mata. I understand, sir. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila sa silid, nakita niyang bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng kanyang ama at maliit itong umiti. Ang kanyang ina naman tumingin sa kanya na nakangiti ng bahagya na may halong pagkagulat at ginhawa. Lumandas ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi nang hindi niya namamalayan at lumala ang nararamdaman niya nang marinig ang kasunod na sinabi ni Jackson. Papakasalan ko ang anak ninyo at ngayon pa lang gusto ko nang humingi ng basbas ninyo. Pangakong iingatan ko siya at mamahalin ng buong puso. Pahayag ng binata. Looking back, naaalala niya kung paano nagsimula ang lahat. Ang unang pagkikita nila ni Jackson, kung paano siya nagpapansin dito, at ang paulit-ulit na pagtanggi nito sa kanya. Napuno ng init ang puso ni Tiffany at masayang umiti. Kahit ang kanyang matay bahagyang namumugto sa luha. Halos araw-araw niyang binabalik-balikan ang mga ala-alang yon. Kahit ilang taon na lumipas simula nang maikasal sila at makabuo ng masayang pamilya. Parang kahapon pa rin ang lahat ng pangyayaring yon. At sa tuwing nagbabalik tanaw sila sa nakaraan, naiisip nila kung gaano kahalaga ang bawat sandaling yon. Paano nagsimula ang lahat at kung paano nagwakas sa masaya nilang buhay ngayon. The End.